Yan. Sabi ko na naman kasi sa'yo, huwag mo na subukin tumakas. Puwisit ka. Kung hindi mo ako ibinuko, hindi ako mahuhuli. Masalamat ka dahil 100 push-up lang yung inabot mo. Kung hindi kita binuko, baka nilapa ka ng mga aso. Kapag na-in-love ka, mauunawaan mo rin ako. Hoy, Pedro! Peter! Peter ka pa. Pedro ka lang naman. Hindi na nga ako kagandahang lalaki, pinapapangit mo pa ang pangalan ko. Ito ang sasabihin ko sa'yo, ha? Ano? 3 buwan na tayo rito sa masukal na bundok na to. Wala tayo ibang nakikita kundi mga kapwa natin sundalo at mga punong kahoy. Kaya normal lang na kapag nakakita ka ng babae, pakiramdam mo, nakita mo na ang langit. Huwag kang palilin lang sa pangungulila mo. Maganda nga yung chicks na nakita ko, promise! Subugin mo pang pumuslit para makipagkita sa babaeng yun, makikita mo. Kung trabida ka talaga palibasa, wala kang love life. Sabi ko, Pareho lang tayo. Konti na lang itong isda. Sana maubos na. Kanina pa sumasakit ang tiyan ko Baka hindi ko na ito mapigilan Ayun, may paparating na lalaki. Kuya! Kuya! Dito ka na bumili sa akin, Sariwa pa tong isda. 200 na lang para sa'yo. Ito nang lahat na ito, Magkano? 200, Ito na lahat. Pinapaubos ko na lang kasi. Para ba yan? 150 na lang kasi itong natitira kong pera. 150? Pwede ba yung kulang kong 50? Bigay ko na lang bukas. Ha? Bigay mo na lang sa akin ang numero mo para ma-text kita. Number ko? Style mo, uy. Hindi ang gagana sa akin. Di wag. Teka. O ano? Deal. Uy, ay, ngiti-ngiti ka dyan, ate. Pinakilig ka ba? Ano? Sus, bakit naman ako kikiligin? Ma! Si ate may boyfriend na yata! Ay, ano ka ba? Ayos lang magka-boyfriend ng ate mo. Oh, di ba? Okay naman pala kay mama magka-boyfriend ka Bakit tinatago mo pa? Wala nga akong boyfriend. Ba't kinikilig ka? Kahit ka mag-asawa ka na, Irene, basta ang sabi ko sa'yo, huwag lang sundalo. Hindi naman po siya sundalo, ma. Oh! May boyfriend ka nga! Wala nga! Nanliligaw pa nga lang. Ano ba? Kailan pa? Ma, ano po? Magdadalawang linggo. Saan mo nakilala? Sa palengke. Papuntahin mo rito sa bahay. Bukas na bukas din. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Peter, pag hinanap ako, sabihin mo kay Kapitan na malengke ko. Bakit? Saan ka pupunta? At saka, bakit nakasibilyan ka? Basta, Gusto mo magsinungaling ako para sa'yo. Tapos ayaw mong sabihin sa akin kung saan ka pupunta. Teka. May kakatagpuin kang chicks, no? huwag kang maraming tanong. Sabi ko na nga ba Nilaglag mo ako nung tumakas ako, tapos ngayon, gusto mo pagtakpan kita? Ngayon mo matitikman ang... May nakababata siyang kapatid. Talaga? Kunin mong number, ha? Pumisingisi ka pa dyan. Palibasa, alam na alam mong kahinahan ko. Ikaw na bahala sa akin, ha? Pag na-discovering tumakas ako, humanda ka sa akin. Paano ko sasabihin na malengke ka? Hindi naman ikaw nakatukang mamalengke ngayong linggo, tsaka bukas pang market day, di ba?
Bahala ka na mag-isip ng alibay. Ha? Ay, oy, oy! Alfonso! Oy! Buti nakarating ka. Upo ka. Salamat. Bakit mo ko tinitingnan na ganyan? Kasi ang ganda mo. Tumigil ka na. Irene? Ay, Ma? Nandito si Al. Mano po? Kawahan ka ng Diyos. May dala po akong saging. Anong trabaho mo? Kaya kita pinapunta rito kasi gusto kong makilala ka. Isa akong sundalo. Ano? Ano? Sundalo ka? Oo. Sorry, hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Umalis ka na. Oh. Umalis ka na. Oo. Yun lang naman ang gusto kong malaman. Sige na, umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito sa bahay kahit kailan, ha? Itigil mo na rin ang paliligo mo sa anak ko. Hindi kita matatanggap bilang manugang. Pasensya ka na. Bakit naman po? Bakit hindi mo sa akin sinabi na sundalo ka? Sasabihin ko sana, kaya lang... Al, Bakit? sorry. Anong problema kung sundalo ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Son, nag-break na kayo? Shh! Ano pa? Hindi alam ni Mama na sinagot ko na siya. Akala niya naniligaw pa lang si Al sa akin. Paano yan, ate? Ewan ko, di ko alam. Ay, Nina, anong gagawin ko? Napamahal na siya sa akin. At higit sa lahat, alam kong mabuti siyang tao. Hindi ko usapin mo si Mama. Pero noon pa man, mga teenager pa lang tayo. Binalaan na tayo ni Mama na wag tayo mag-aasawa ng sundalo. Iba-iba naman ang kapalaran ng bawat tao, eh. Try mo pa rin. Baka naman makumbinsi mo si Mama. Ma? Oh, eto na yung Pride detergent na pinabibili niyo. Ay, akin na. Ay, siya nga pala. Wala na naman si Maring bukas. Kasi libing ng pinsan niya. Mag-usap kayo ni Nina kung sino magbabantay sa pwesto natin sa palengke, ha? Sinina na lang po muna. Ay, sige. Ma, Oh, gusto sana kita makausap. para saan? Tungkol kay... Kung tungkol doon sa sundalong yun, wala na tayong dapat pag-usapan, Irene. Ma, Naalala mo ba kung gaano kahirap ang buhay na iisa lang ang magulang? hindi naman lahat ng sundalo may kapalarang kagaya ni Papa. Sa pagpasok pa lamang nila sa hukbong sandatahan, alam na nilang anumang oras, maaari silang mamatay. Hindi naman lahat ng sundalo namamatay sa labanan eh. May mga nakakapagretiro naman ng maayos O sige, sabihin na natin makapagre-retiro siya ng maayos. Sa tingin mo ba, madali ang buhay ng asawa ng isang sundalo? Ma, Kaya mo bang palakihin ang mga anak mo na mag-isa? Kaya mo bang matulog at magising na may pangamba sa dibdib? Para sa asawa mong hindi mo alam kung saan bahagi ng masukal na kagubatan naroroon? Kaya mo bang magdiwang ng wedding anniversary nyo? Birthday ng mga anak nyo? At iba pang mga okasyon sa pamilya na hindi siya kasama? Ma. Irene, hindi biro ang maging asawa na isang taong may malaking obligasyon sa bayan. Naranasan ko yan. At ayoko nang maranasan ni naman sa inyo ng kapatid mo ang hirap na pinagdaanan ko.
ate mo? Eh, baka ho dumaan sa palengke. Bah, kanina pa nakauwi si Maring. Ibigay na nga sa akin yung benta sa palengke. Siguro, may pinuntahan ho. Nina, Ma? kilala kita. Kilala ko kayo ng ate mo. May tinatago kayo sa akin. Wala! Ano naman tatago namin? Hindi totoong hindi na siya nakikipagkita sa sundalong yan, di ba? Ay, ewan ko, di ko alam. Wala namang sinasabi sa akin si ate. 6 na buwan na mula nung magpunta yun dito sa bahay. Itinuloy pa rin nila ang kanilang relasyon, di ba? Ma, nasa tamang edad na naman si ate. Baka naman pwede niya na siyang hayaan na gumawa ng sarili niyang desisyon. Hindi naman pwedeng habang buhay siyang magpabilanggo sa anino ng nakaraan. Hindi ka pa magulang kaya nasasabi mo yan. Kapag isa ka ng ina, mauunawaan mong wala kang ibang prioridad, kundi ang protektahan ng iyong anak. Ma, Oh, anong ginagawa ng lalaking to rito, Irene? Pagpasensyahan niyo na po kung naging mapanghasa ko, pero gusto ko po sanang formal na hingin ang kamay ng anak ninyo. Irene, hindi pa ba malinaw ang sinabi ko sa'yo noon? Nauunawaan ko pong nag-aalala kayo sa anak ninyo. Tulad ng sarili kong magulang na tumutol din nung sinabi kong papasokin ko ang propesyong ito. Alam ko natatakot kayo sa maaring kahinatnan ng aming desisyon. Pero mahal ko po ang anak ninyo. At handa ko siyang pakasalan. Pumayag man kayo o hindi sa aming relasyon. Anong sinabi mo? Pangako po, gagawin ko ang lahat para huwag maiwang mag-isa si Irene. Sisikapin kong mabuhay upang masamahan ko siyang tumanda at madamayan ko siya habang itinataguyod ang aming pamilya. Kahit mukhang imposible, pero sana po pumayag kayo na magpakasal kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lumayo na nga kami sa dati nating tirahan na anay mga dati mong katrabaho ang nakatira. Para mailayo ka sa presensya ng mga sundalo mga anak mo. Pero masyado yatang mapaglaro ang tadhana sa pamilya natin, Mauro. Ayaw yata kami lubayan ng kapalarang gaya nito. Ayoko naman sanang maging kontrabida sa mga anak natin. Lalo na sa paborito mong panganay. Pero nung nawala ka, halos mabaliw ako sa sakit. At kahit kailan, ayoko maranasan yun ng sino man sa dalawa nating anak. Napakasakit. Napakahirap. Ayoko mabuhay sila na kagaya ko. Punong-puno ng pangungulila, panghihinayang, at pagsisisi. Ma, pagkatapos namin ikasal ni Al, sasama na po ako sa kanya. Malilipat na rin kasi siya ng assignment. Ah, At saka, eto nga po pala yung isusuot ninyo sa kasal. sige. Sa RTC po kami ikakasal. Sabay na lang po kayo kay Nina. Oo. Ma, patawarin niyo po ako kung sinuway ko kayo sa pagkakataong ito.
Walang assignment ni Kuya Al, ate. Ay, wala tayong magagawa. Ganon ang buhay nila. Kung saan sila i-deploy, kailangan nilang sumunod. Paano yun? Wala na akong katabi sa kama. Uuwi din ako dito kapag may oras. Halos 8 oras ang biyahe, papunta dito, galing doon sa place of assignment ni Kuya. Pero ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng madalas. Ate, mag-iingat ka, ha? Ma, aalis na po ako. Mag-iingat ka. Ma, salamat po sa lahat. Huwag mo sana isiping binaliwala kita. Dahil hindi ko sinunod ang payo mo sa akin. Mahal na mahal kita, Ma. Pangako, magiging matatag ako. Sakaling mangharapin ko rin ang parehong sitwasyong pinagdaanan mo noon. Kagaya mo, sisikapin ko maging matapang. Sisikapin ko maging isang inang kagaya mo na nagawa kaming itaguyod ni Nina sa kabila ng lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sigurado ko bang dito mo gustong tumira? Ayaw mo sumama sa akin sa kampo ng batalyon? May kubo kami ron. Pwede ka doon tumira. Ayoko. Okay na ako dito. Umuwi ka na lang kapag weekend. Ang ibig kong sabihin umuwi ka na lang kapag pinayagan kayong makauwi. Oo. Malapit lang naman ito eh. Iingat ka palagi, Al, ha? Oo. Uuwi ako sa iyo. Kahit gaano katagal ako mawala, uuwi at uuwi pa rin ako sa iyo. Oo. Sa akin ka lang uuwi. Hindi sa ibang bahay, ha? Ayan ka na naman eh. Biro lang. Sabi ko naman sa iyo, ibahin mo ko. Ikaw lang ang uuwian ko. Alam ko. Alis na ako. Pag hindi ako nakatawag o nakareply sa iyo, ibig sabihin nasa operation kami. Oo. Matulog ka ng maayos, kumain ka ng maayos. Pasensya ka na kung hindi tayo makakapaghanin mo ng matagal-tagal. Wala yon. Sa susunod na uwi mo, babawi tayo. Oo, siyempre. Para magkaroon na kaagad ako ng junior. Ma? Ma, si ate! Tumawag? Oo. Ay, sandali. Oh, hello, Irene. Oh, anak, kumusta ka dyan? Ma, okay naman po ako. Si Al. Nasa batalyon po. Ma, may sasabihin ako sa inyo ni Nina. Oh, ano yun? Buntis ako. Buntis ka na, ate? Talaga? Oh, ilang mo na? 3 linggo po. Alam na ba ng asawa mo? Hindi pa. Sasabihin ko pa lang. Sa inyo ko unang sinabi. Ingatan mo yan, ha? Dapat nakakatulog at nakakakain ka ng maayos. Eh, paano? Gusto mo ba? Diyan muna ako sa iyo. Ma, ano ba? Eh, paano naman ako? Ayoko mag-isa dito sa bahay. Mag-asawa ka na rin kasi. Okay lang po ako, Ma. Saka na siguro kapag malapit na ako manganak. Sa ngayon, maayos naman daw ang pagbubuntis ko, sabi ng doktor. Oh, sige. Ikaw ang bahala.
Basta magsabi ka lang, para mapuntahan kita dyan. Oo, ma. O, Nina, narinig mo yon. Pwede ka na raw mag-asawa. Maghanap ka na ng mapapangasawa. Para pwede ka nang iwan ni Mama. May mga kaibigan ba dyan si Kuya Al, ate? Oy, bakit? Gusto mo rin na sundalo? Joke! Joke lang. Ito naman, oh. Ay, ate, Oo. mag-iingat ka dyan, oh. Oo. Sabihin mo na kay Kuya, nabuntis ka na. Siguradong tatalon yun sa tuwa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Al, pakiabot nga ng barigo. Ayan, oh. Sa may folding bed mo. Uy! Ano? Uy! Bakit ka umiiyak? Pedro, buntis na asawa ko. Talaga? Tatay na ako. Tatay na ako, Pedro. Ayos! Dapat dito may selebrasyon tayo. Uuwi ako. Ano? Hindi tayo pwedeng umuwi. Ha? May operation mamayang gabi. Ay, oo nga pala. Inom mo na lang yan. Inom na lang tayo. May operation tayo, di ba? Hindi pwede uminom. Ay, oo nga pala. Eh di pagbalik natin, Ang saya-saya ko. Sana lalaki siya. Malungkot ka ba dahil babae ang panganay natin? Hindi ah. Ba't naman ako malulungkot? Babae man yan o lalaki, masaya ako. Buti pinayagan kang umuwi ngayon. Totoo. Tumakas ka? Babalik naman ako kaagad eh. Hindi ko na kasi matiis na hindi kayo makita. Isang buwan na akong hindi nakakauwi sa'yo. Kumain ka muna bago ka umalis, ha? Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Irene, gusto mo ba sumama sa akin? Mabuti sa kampo. Magkasama tayo. Kung sakali mahirapan ka sa paglilihi, kasama mo ako. Ayos lang ako. Huwag mo ako alalahanin. Tawagan mo ako kahit anong oras. Kapag nahirapan ka, kahit nasan ako, uuwi ako. Pangako. Oo. Kung yan ang ikapapayapa ng loob mo. Oh, eto na anak mo, ate. Oh, ayan. Kargahin mo. Si Kuya, kanina ko pa tinatawagan. Pero hindi pa rin sumasagot. Nina, Ay, siguro, baka nasa operation lang yun. Huwag ka mag-alala. Minessage ko na siya. Sigurado kapag nabasa niya yun, tatawag siya. baka kung ano nangyari sa asawa ko. Ate, huwag ka mag-isip ng ganyan. Kapapanganak mo pa lang. Magpahinga ka muna. Si Mama papunta na rin yun dito. Tatawagan ko ulit si Kuya. Ano, baby? Ha? Si Al. Bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry. Isang linggo lang. Wala nang mga anak ako.
Pasensya ka na. Sabi mo, kapag kailangan kita, tumawag lang ako. Dahil kahit anong oras o kahit nasaan ka, tatakbo ka, pupunta sa akin. Sorry. Ah? Sorry. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko natupad ng sinabi ko sa'yo. I'm sorry. Dahil wala ako sa panahong kailangan mo ko. Patawarin mo ako. Irene. Anak. Ang ganda-ganda mo. Oo. Huwag mo gagalawin yan. Baka magising, iiyak yan. Kamukhang kamukha mo siya. Dapat lang. Ako nagbuntis sa kanya ng 9 na buwan eh. Hindi ako papayag na ikaw ang maging kamukha niyan. Galit ka pa rin ba sa akin? May karapatan ba akong magalit? Ginusto ko to eh. Alam kong pangalawa lang kami ng pamilya mo sa tungkulin mo. Nagsisisi ka ba? Al, ayokong habang buhay kang hihingi ng paumanhin sa akin. Sa bawat pagkakataong pakiramdam mo, nagkukulang ka bilang asawa. At ngayon, bilang isang ama. Sundalo ka na, bago pa kita nakilala. At pinili ko sumugal sa'yo, sa atin. Pareho natin pinili ang ganitong buhay. Tama nga si Mama. Mahirap ang mag-asawa ng kagaya ninyo. Pero mula ngayon, sisikapin kong palawakin pa ang pangunawa ko sa'yo at sa iyong trabaho. Maraming salamat. Basta, siguraduhin mo lang na namang araw ka umuwi sa akin. Gusto ko, buhay ka. Happy first birthday! Mabuti naman dumating na kayo. Oh, wala ka bang mga bisita? Yung ilang bata lang na kapitbahay namin, Ma. Nina, tawagan mo nga uli. Baka nahihiyang pumunta rito. Ay, hindi ko naman sila kilala. Andyan lang sila. Okay, sige na nga. O Nina, bumili ka na rin ng smart dishwashing sa tindahan, ha? Para sa paghuhugas natin mamaya. Oo. Magandang araw. Sino sila? Ako si Peter. Katrabaho ni Al. Ni Kuya? Bakit nasa si Kuya? Bakit ikaw lang nandito? Kasi Ano? Ano nangyari? May nangyari ba kay Kuya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Magsalita ka? Anong nangyari kay Kuya? Nina, bakit ano yan? Ate, yung katrabaho ni Kuya Al nandito. Peter? Peter, bakit narito ka? Si Al! Irene. Bakit ano nangyari sa asawa ko? Hindi siya makakauwi, kaya akong pinapunta niya rito para magbigay ng regalo para sa anak ninyo. Diyos ko, kala ko kung ano na nangyari kay Kuya. Masyado naman kayong pa-suspense, eh. Iyan lang naman pala yung sasabihin mo eh. Bakit kailangan mo pang magpunta rito na ganyan ang mukha? Bakit? Ano bang mukha ko? Eh, talo mo pa yung namatayan eh. Pasensya na. Kung kasi, iniwalayan ako ng girlfriend ko. Oh, pinagtatawanan niyo ba ako? Ay, naku
Peter! Mabuti pa pumasok ka na sa bahay. Kumain ka na muna. Gutom lang yan. Anong sabi ng asawa ko? Natuwa ba sa regalo ko? Ano ba tong toothpaste mo, pare? Sarap sa bibig, ah. Unique toothpaste yan. Unique toothpaste? Oh, makabili din nga. Ang tanong ko kung anong sabi ni Irene sa regalo ko sa anak namin. Ang sabi niya, mas masaya daw kung ikaw mismo ang personal na nag-abot. Kung ba't naman kasi sumabay pa yung bigla ang operation ng 1 linggo sa birthday ng anak ko? Al, may kapatid pala si Irene. Dalaga pa ba yun? Hoy, maghanap ka na lang ng ibang babae ha. Ha? Huwag si Nina. Bakit naman? Para na nga kaming nag-ala Romeo and Juliet nun ni Irene dahil tutol sa akin si Mamay. Lalo na kapag nalaman niya sundalo rin ang nanliligaw kay Nina. Ano ba yan? Matino naman akong tao, ah. Sir! Yes, sir. May operation tayo bukas, ha? Maganda kayo. Yes, sir. Pakailan linggo kayo sa bundok. Magpaalam kayo ng maayos sa mga asawa nyo, ha? Yes, sir. Okay. Ano ba? Kagagaling ko lang sa bakasyon, sasabak na naman kaagad tayo. Buti ka pa nga nakapagbakasyon eh. Ako, sa susunod pang linggo, kaya lang mukhang masasagasaan na naman. Ganyan naman talaga ang buhay natin, eh. Kaya ako, dahil naka-10 taon na ako, 10 taon na lang, magre-retiro na ako. Ako rin siguro. Para kahit paano, makakasama ko pa ang mga anak ko habang lumalaki sila. At kapag pareho na tayong retired, bibisita ako sa bahay ninyo. Mag-iinuman tayo. Oo. Kaya tiisin muna natin ang hirap na yun. Oo, tama. Hanggang sa dumating ang panahon na magagawa na natin bigyan ng oras ang mga sarili nating pamilya. Kanina pa tayo nagpapalitan ng putok. Hindi pa ba ito matatapos? Mamaya ka na magreklamo. Dito ka! Raulo ka eh. Maagip ka dyan ng bala. Aligat! Aligat! Oh. Dito na ba tayo mamamatay? Baliw! Magre-retiro pa tayo. Hindi tayo Peter! Peter! Tinapahan ako. Ano? Dugo! May dugo ka sa tagiliran! Wala to. Malayo sa bituka. Kaya ko to. Peter! Mukhang iba yata. Peter. Tama ako, ah. Peter! Peter, huwag kang pipikit! Tiisin mo muna! Matatapos din ito! Makakababa rin tayo! Hindi ka pwedeng malagutan ng hininga rito! Tumawa ka sa kamay ko! Tumawa ka! Huwag mo ipipikit ang mga mata mo! Para nagkikilip ang Peter! Peter, wag! Wag! Wag kang pipikit! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yung dalawang babae kanina sa lamay, mga kapatid ni Peter, Oo, siya palang inaasahan ng kanyang pamilya. nagkukwentuhan pa lang kami ng isang araw na sabay kami magre-retiro ng maaga. Plano niya, bumisita ng madalas sa atin. Al, Kasama ko siya mula nung mag-apply kami. Hanggang sa training, kami magkabady.
Pinakiusapan ko pa yung opisyal namin na kung pwede, maging magkasama kami sa place of assignment. Napakabuti niyang kaibigan. Para ko na siyang kapatid. Kahit madalas, malungkot sa kampo o sa bundok. Dahil magaling siyang magpatawa. Nababawasan ang pangungulila ko dahil sa kanya. Ngayon wala na siya, Irene. Wala na ang kaibigan ko. Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Bakit ba? Ma, Kumain ka na maayos habang narito ako. Pag wala na naman ako rito, puro dilata na naman ang kakainin mo. pwede bang dito muna kayo sa akin? O bakit? Nahihirapan ka ba mag-alaga sa apo ko? 2 taon na ang anak namin. Talikot na. Hila mo ba ang dahilan? Isa pa. Nitong mga nakaraang linggo, Ma, hindi ako makatulog na maayos. Parang ayoko mapag-isa. Minsan nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Nag-aalala kay Al. Minsan kumakabog ang dibdib ko. Natatakot ako. Na baka biglang may tumawag sa cellphone ko o kaya kumatok sa pinto namin para ipaalam sa akin na may nangyari sa asawa ko. Anak, bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Ngayon ko naiintindihan ang sinasabi ninyo. Nung iniisip ko pa lang at hindi ko pa nararanasan, akala ko madali lang. Mahirap pa lang talaga. Tatagan mo pa ang loob mo. Ang mga sundalo, sinanay silang maging matapang at palaban. Pero ang mga asawa nila, dapat higit na malakas ang loob. Natatakot ako. Anak, Paano kung mangyari rin kay Al ang nangyari kay Papa? Ang nangyari sa kaibigan niya. huwag ka mag-iisip ng ganyan. Hindi yan nakakatulong. Oo, maaari silang malagay sa panganib, pero palagi kang umasa na ligtas siya. Higit sa lahat, palagi mo siya ipanalangin. Walang ibang maaari magbigay proteksyon sa kanya, kundi ang Panginoon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Marunong na magbilang ang anak ko. Hayaan mo, anak. Makauuwi rin ang papa. Alfonso! Sir, O bakit? Iting-iting ka dyan. may pinadala kasing video yung asawa ko, sir. Video ng anak namin. Ganun ba? Ikaw na ang susunod ng magbabakasyon, hindi ba? Yes, sir. Ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? Mag-4 na taon na, sir. Ganun ba? Ito lang ang payo ko sa'yo, ha? Kapag nakakauwi ka, bumawi ka sa kanila. Hindi natin alam kung kailan tayo makakauwi. At kapag narito ka naman, kung kaya mong tumawag ka.
Huwag kang magsasayang ng pagkakataong maaari mong maiparamdam sa kanila ang presensya mo, kahit nasa malayo ka. Yes, sir. Alam mo yung asawa ko, muntik na akong hiwalayan noon dahil napakarami kong pagkukulang. At kapag nakakauwi pa ako, barikada pa rin ang inaatupag ko. Inom dito, inom doon. Mabuti na lang, nasolusyonan ko bago pa maging huling lahat. Salamat, sir. At Alfonso, kapag may problema ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Yes, sir. Buntis ka? Oo. Baby number 2. Talaga? Oo nga! Sa wakas, madadagdagan na ang anak natin. 3 taon din tayo naghintay ng kasunod niya. Sakto. Malilipat na yata ako ng assignment sa susunod na buwan eh. Oh? Talaga? Oo. Isasama ko ni Sir, yung kapitan namin na opisyal ko, doon sa batalyon. Saan? Mas malapit sa bahay niyo. Ay, talaga? Oo. Siguro, mga 1 oras na lang ang biyahe. Uy, mabuti naman. Baka doon na ako magtagal. Kaya plano ko magpatayo na ng bahay doon. Magkakaroon na tayo ng sariling bahay. Oo. Excited ako. Sana. Lalaki na ito. Hilingin mo na sa Diyos na bigyan na rin tayo ng lalaki. Sana. Kapag ipinanganak siya, narito ako para madamayan kita. At para makabawi ako nung ipinanganak mo ang panganay natin. Anak ko! Tulungan yung anak ko! Ma'am, kami na po ang bahala sa kanya. Iligtas yung anak ko! Oh, Diyos ko, ikaw na po bahala sa panganay ko. Teka, tatawagan mo si Al. Al, sumagot ka! Sumagot ka, please! Hindi na pa ako tumatawag, pero ring lang ng ring ang cellphone niya. Al, kailangan kita ngayon. Sumagot ka! Sumagot ka! Rico, tiyan ko! Humihilab ang tiyan ko! Tulong! Tulungan niyo ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, Ina, ang anak ko, okay na si Lilay. ang baby ko. Ate, Ano nangyari? Sabihin mo. sorry. Kung nakabiyahe siguro ko agad dito, baka hindi ubantong sa ganito lahat. Sorry, ate. Ano nangyari sa anak ko? Nakunan ka. Hindi. Hindi. Ate, Hindi totoo yan. Hindi. Hindi pwede mawala ang baby ko.
Hindi pa rin ba siya kumakain ng maayos? Labis niyang ginamdam yung pagkawala ng kanilang bunso, Ma. Ang kuya mo, Sabi niya, nagpapaalam na siya sa opisyal niya para makauwi pansamantala, kahit ilang araw lang. sa labis niyang pag-aalala sa panganay niya na inaapoy ng lagnat, nakompromiso naman ang buhay na pinagbubuntis niya. Naawa nga ako kay ate. Dumito muna tayo sa bahay nila. Agad, hindi bumubuti ang pakiramdam ng ate mo. Kung hindi lang sundalo si Kuya Al, siguro, ibang takbo ng buhay ni ate. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Hindi rin madali sa kuya mo ang ganitong sitwasyon. Hindi lamang ate mo ang nahihirapan. Kahit gustuhin niya mo umuwi rito na madalas para makasama ang ate mo, di maaari. May tungkulin siyang ginagampanan. Nina, abot mo nga yung gamot ko. Irene, Ah, narito na ako. bakit ka pa umuwi? Irene, Bakit ngayon ka pa umuwi? Hindi na kita kailangan dito. I'm sorry. Patawarin mo ko. 10 beses ako tumawag sa'yo. Ni isa, wala kang nasagot. Habang inaapoy ng lagnat ng panganay natin, ikaw ang iniisip ko. Nag-aalala ako. Nasa operasyon ka lang ba? Kaya hindi mo nasasagot ang tawag ko. O may nangyaring masama sa'yo? Sa mga ganong oras, kinailangan ko pa mamili kung ano ang uunahin. Ang mag-alala sa'yo o isugod sa ospital ang anak natin. Matatag ako. Pero lubhang kahihinapan ng sanggol sa sinapupunan ko para kayanin ang gyerang nagaganap sa puso't isipan ko ng mga panahon na yun. Ngayon sabihin mo sa akin, mali ba kung ayaw ko makita ka sa mga oras na ito? Oo. Kasalanan ko lahat. Ang masakit pa, pakiramdam ko, napakamakasarili ko na nararamdaman ko to. Parang hindi tamang sumbatan kita ng ganito dahil sa totoo lang, ginusto ko to. Ginalaan ako ni Mama pero hindi ako nakinig. Irene, Kahit anong gawin ko, asawa na kita. At pagbalik-balik na rin ko man ang mundo, hindi na magbabagong ikaw ang ama ng anak ko. Sana nakinig ako noon kay Mama. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito ngayon. Pero para saan pa? Magsisipan ako. Wali na ang lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Al, Ma. Kayo pala. oh, gabi na. Pumasok ka na sa loob. Alam mo ko dito sa balkonahe.
Hindi pa ako inaantok, ma. Pagpasensya na si Irene, ha? Kung may mga nasabi man siya sa'yo, hindi niya yun sinasadya. Masama lang ang loob niya. Hanggang ngayon, hindi pa niya natatanggap ang pagkawala ng pangalawa niyong anak. Patawarin niyo ako, ma. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Siguro, kung hindi ako nangahas noon na ligawan at pakasalan si Irene, hindi niya mararanasan ang ganitong uri ng buhay. Al, hindi mo siya pinilit. Pareho kayo nagkasundo sa desisyon niyo noon. At isa pa, wala nang dahilan para pagsisihan niyo mga nangyari. Wala nang magbabago. Ikaw, tinawag upang maging isang sundalo. At ang anak ko naman, tinawag upang maging asawa ng isang sundalo. Oo, tumutol ako ng una sa inyong dalawa. Pero nakita kong pareho niyong pinahahalagahan ng isa't isa. Kaya alam ko makakayanan niyo ang bawat pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Sa halip na mag-away, magdamayan kayo. Maikli lang ang buhay. Huwag niyong sayangin ang oras at panahon sa pagtatalo at pag-iipon ng sama ng loob sa isa't isa. Oh, Alfonso, masyadong malayo ang tingin mo. Sir, kayo pala. Mula nang bumalik ka rito, palaging mahaba ang mukha mo. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos ng asawa mo? Sir, Bakit? Ha? sir, bakit kayo nagsundalo? Ay, pangarap ko ito. Pangarap ng papa ko para sa akin. Eh, ikaw? Para may maayos akong trabaho. Wala nang pampaaral sa akin sa kuleho noon si nanay at tatay, kaya sabi ko, kahit mahirap, sasabak na ako sa ganitong trabaho. Iba-iba tayo ng dahilan sa pagpasok sa ganitong profesyon. Pero pare-pareho ang mga pagsubok na hinaharap natin. Kawalan ng oras sa pamilya, panganib na palaging nakaabang, pangungunila. Sakripisyo. Isang napakalaking sakripisyo ang ating profesyon, sir. Kaya hindi para sa lahat ang trabahong ito. At normal lang na hindi tayo maunawaan ng ibang tao. Maging ng sarili nating pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lilay, huwag magkalat na magkalat, ha? Kakalinis lang ni Mama. Ang kintab ng sahig dahil sa Star Wax Floor Wax. Kaya huwag magtatapon ng kung ano-ano dyan, ha? Opo. Mabuti naman at okay ka na uli, ate. Kailangan, Nina. Si Kuya Al, inakausap mo na ba uli? Oh, speaking of, sagutin mo. Ayoko. Ikaw na. Sagutin mo, kasi nagsasaing ako, baka kumukulo na. Ano naman eh. Hello? O kuya, nasa kusina si ate. Ayaw ko kausapin.
mo. Parang kailan lang, nasa tiyan ka pa lang ng mama mo. Ngayon, mag-aapat na taon ka na. Sa susunod na taon, mag-aaral ka na. Kuya, Nina, may humintong sasakyan sa labas. Yung mga kasama mo na yata yun. sige. Alis na ako. Ang ate mo, Ay, nako. Pagpasensyahan mo na si ate. okay lang. I-text ko na lang siya, mami. Sana maunawaan mo si ate, kuya. Nina, mahal na mahal ko ang ate mo. Nauunawaan ko kung bakit siya nagkakaganito. Ayos. Magandang achievement natin kahapon. Lahat daw kayo bibigyan ng award sa susunod na linggo. Laban yung mga uniform nyo, ha? Dapat, snappy kayo sa awarding ceremony. Yes, sir. Yes, sir. Ano? Alfonso, ayos na kayo ng asawa mo? Hindi pa, sir. Tiwala lang. Lalambot din ang puso niya. Kailangan na rin siguro ng sapat na panahon. Si Al, nag-text. Basahin ko nga. Irene, alam ko marami akong pagkukulang sa'yo, sa inyo ng anak ko. Alam kong nahihirapan ka na at gusto mo nang bumitaw, pero pinipilit mong ipaglaban ang pamilya natin. Sana huwag kang sumuko. Sana huwag kang mapakot. Namiss ko tuloy si Al. Magdadalawang buwan ko na siyang hindi kinikibo. Mabuti pa, tawagan ko siya bukas. May ibabalita ako sa kanyang tiyak na ikatutuhan niya. Ate, bakit? Nina, Bakit? ang kuya mo. Ano, napanaginipan mo siya? Ang kuya mo. Bakit, ate? Ang saman ko. Tatawagan ko siya. Alas mo lang ng madaling araw. Baka natutulog na yun. Kalma mo muna ang sarili mo. Madaling lang yan. Teka lang. Kukuha ko ng tubig. Parang totoo ang panaginip ko. Si Al, tinamaan siya ng bala sa likod. Ay, Diyos ko. Ingatan niyo po ang asawa ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Ate, kanina ka pa duwal ng duwal dyan. Ayos ka lang ba? Nina, Bakit? tingnan mo to. Pregnancy test. Nag-check ka? Ay, buntis ka, ate? Oo. Wow! Tiyak na matutuwa nito si Mama at si Kuya Al. Tawagan natin siya. Mamaya na. Ikuha mo muna ako ng maligamgam na tubig. Nahihilo ko. Oh, sige. Maupo ka muna dyan, ha? Tiyak,
Tatalo niyan sa tuwa. Ay, sinabi mo pa, ate. At saka, matutuwa yun dahil kinakausap mo na uli siya. Grabe ka, ha? Tiniis mo si kuya ng halos 2 buwan. Ayoko naman sanang gawin yon. Pero nasaktan talaga ako sa nangyari. Kaya lang, sa huli, kailangan ko pa rin siyang unawain. Alam ko, nahihirapan din naman siya. Yung tubig mo. Oh. May tumatawag. Numero ito ng official ni Al. Bakit siya tumatawag? Ba't hindi mo sagutin? Ayoko. Ano? Ayoko sagutin, Nina. Bakit? Ayoko. Ayoko sagutin ang tawag na yan. Ate! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Irene, Magandang araw po. pasensya ka na kung kailangan sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkita. Nauunawaan ko. Pauwi na sanang tropa nang muling nagkaroon ng enkwentro. Sa kasamaang palad, si Alang napuluhan. Yung 2 niyang kasamahan nasa ospital pa. Kasama po ba kayo sa operasyon? Oo, Kumusta siya bago nangyari ito? lumapit siya sa akin dahil nagpapaalam na uuwi siya pagkababa namin. Ganun po ba? Sabi na, uuwi siya kasi hindi pa raw kayo nagkakaayos. Irene, tatagal mo sana ang loob mo. Siya nga pala, dinala rin namin ang mga gamit mula sa kumpul niya. Etong wedding ring niyo. Sa tuwing may operasyon, iniiwan niya ito sa kanyang kumpul. Iniisip niya, sakaling may matang singsing na ito. Ayaw niyang makita nitong lahat ng hirap at karahasang nagaganap sa tuwing sumasabak siya sa laban. Sa lahat ng oras, sinisikap niyang bigyan kayo ng normal na buhay, kahit alam niyang imposible. Napakabuting tao ni Al, Irene. At higit sa lahat, mahal na mahal ka niya at ang mga anak niyo. Alam ko. Walang araw na hindi niya yan pinararamdam sa akin. Sa amin. Taus-puso akong nakikiramay. Salamat po. Ma, nakita niyo na ba si ate? Oo. Abala kanina sa kusina. Bakit? Nag-aalala ako sa kanya eh. Wala nang dumating ang bangkay ni Kuya Al dito. Hindi siya umiimik. Hayaan lamang natin siya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Nakikita ko sa kanya ang aking sarili noon. Bakit naman ganito kalupit ang kapalaran namin dalawa? Bakit kailangan pang maulit sa kanya ang nangyari sa akin noon? Yan din ang tanong ko, Ma. Akala ko, iba ang magiging takbo ng kwento ni Ate Irene at ni Kuya Al. Pero, sa huli, nangyari pa rin yung kinatatakutan ni Ate. Sana kagaya mo. Sana. Kayanin din ito ni Ate.
Irene? Ma, Irene, tulog na si Lilay. Matulog ka na rin. Buntis ka. Masama sa'yo magpuyat. totoo nga, Ma. Meron dalawang pangyayari sa mundo ang hindi natin makokontrol. Ang pagsilang at ang pagkamatay. Sa buhay ko, sabay na nangyari yun. May dumating, ay nawala. Kaya hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutuwa. Hindi ko alam kung dagdagan ba ang pamilya ko o nabawasan. Ang tanging alam ko lang, hindi na kami kumpleto. Hindi na kami makukumpleto. Anak, umiyak ka kung nalulungkot ka. Tumawa ka kung natutuwa ka. Alam ko, pinipilit mong magpakatatag ngayon. Pero hindi simbolo ng kahinaan ang pag-iyak. Ang pag-iyak ng mga sanggol pagkapanganak sa kanila. Patunay lang na sila ay buhay. Ganyan nga. Ganyan nga, anak. Wala na yan. Wala na. Irene. Wala siya. Ay, hindi pa kami nagkakaayos. Kung alam ko lang, sana hindi ko sinayang ang mga panahon yun. Sana hindi ko inayaang lumipas sa mga araw na hindi ko nasasabi sa kanya na uunawaan ko siya, na mahal ko siya. Ay, hindi ako susugod sa aming pamilya. Napakabaka sarili ko. Yun ang hindi ko matanggap. Hindi ba lang ako nakapagpaalam sa kanya? At sa huling pagkakataon, hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko siya. Nilisa niya ang mundo na mabigat ang dibdib dahil sa akin. Kaya hindi ko magawang tanggapin ang pagkawala niya, Ma. Hindi ko kaya tanggapin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat po sa pakikiramay. Irene, Sir, maraming salamat po sa kabutihan ninyo sa asawa ko. Mas maraming beses siya nakauwi dahil sa inyo. kung kailangan nyo ng tulong, narito lang ako, ha? Tawagan mo lang ako. Opo. Irene, Bakit po? kung nagsisisi ka dahil nawala siya na hindi pa kayo nagkakaayos, huwag kang maging malupit sa sarili mo. Hindi nagtatanim ng sama ng loob sa iyong asawa mo. Naunawaan ka niya. Mahal ka ni Al. At sa huling sandali niya sa mundo, ikaw, kayo ng mga anak niyo,
ang iniisip niya. Ate, ito na yung pinabibili mong Shield bath soap. Tapos yung Oh! Nasusunog ang niluluto mo! Ha? Tubig na po! Nasaan ang tubig? Bubusan ko ka na! Tubig! Ay, nako! Hindi ko na malayan. Ate, Magsasalang na lang uli ako ng sinaing. ate, tumingin ka sa akin. Nina, Alam ko durog na durog ang puso mo ngayon. Pero huwag kang mawawala sa katinuan. Buntis ka. May sanggol na sa'yo lang umaasa ngayon. Isa pa, may anak kang kailangang alagaan. Nandito ako. Nandito lang ako, ate. Dadamayan kita. Di ka nag-iisa. Naririto ako. hirap na ako, Nina. Hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung paano mapapayapa ang loob ko. Puno ng pagsisisig na puso ko. Gusto ko humingi ng tawad kayo, pero kahit kailan, hindi niya na maririnig yun. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Tulungan niyo siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Welcome back dito sa bahay, ate. Dito ka na muna kasi mas mabuti na yung may kasama ka. Hindi ka pwede dun sa bahay niyo. Lalo ka lang malulungkot. Oh, Irene, maupo ka muna. Oh, ito naman kasi si Nina. Bakit ba hindi mo pa pinatuloy dito sa bahay yung sasakyan? Kasi sabi, kailangan daw ni ate maglakad-lakad dahil minamanas na siya. Ay, tingnan mo, napagod tuloy yung ate mo. Kabuanan mo na ngayon, hindi ba, Irene? Oo, Ma. Baka mamaya, anumang oras, mahala ka na dyan. Ate, bakit? Kasasabi lang ni Mama, maanganak ka na yata. Ako nasa sakyan. Ako na tawag na. Ay, sus, kalaking bata ni Re. Kaya nahirapan kang manganak. Oh, ayan, kargahin mo. Mabigat, ha? Masyado malusog. Ma, kamukha siya ni Al. Pareho silang may nunal sa ilong. Aba, ay oo nga. Anak, salamat sa pagiging matapang, ha? Kahit puro sakit at hirap ang nararamdaman ko habang pinagbubuntis kita, lumaban ka, nabuhay ka. Oh, ano nga pala ipapangalan mo sa kanya? Kagaya ng pangalan ng papa niya, Alfonso.
taba na ng baby na yun. Oh, Si Lilay, susundin ko na. oh, ikaw na? Ako na. Eh, bakit pa gusto mo sinusundo si Lilay? At saka, mamaya pa yung lalabas eh. 11 a.m.? Oh, 10 o'clock pa lang. Ay, mabuti na yung maaga. Siguro. Oy, hindi ah. Oh, wala pa nga ako sinasabi. Nagre-react ka na dyan. Basta. Oy, kung ano man yung iniisip mo, di totoo yan, ano? Kala mo hindi ko alam, ha? Na ano? Kinukwento ko kaya sa akin ng pamangkin mo. Ano? Oh, sabi niya sa akin, palagi mo raw kausap yung teacher niya. Tapos, binigyan mo pa raw nung gaya ng baon niya last time na salad. Oh, Sinabi ni Lila yan? Nina, 5 years old na yung pamangkin mo. Wala ka nang maililihim doon. Ay, ano naman? Single naman si Teacher Ben. Oh, kaya nga. Eh, bakit kasi nagde-deny ka? Ay, nako, mamaya na nga tayo magtsikahan. Oy, bili mo na rin ako ng bulaklak, ha? Ay, oo nga pala. Death anniversary ni Kuya ngayon. Malaki na ang panganay ko, ma. Ganyan si Nina nung namatay ang papa mo. Tapos ako naman, 10 years old. Ay, Nagpapatuloy tayo sa buhay natin sa mundo na tanging pangalan na lang nila sa lapid ang nakikita natin. Ang pwede nating haplusin, ang pwede nating kausapin. sadyang hindi lang talaga sila binihiyaan ng mahabang buhay. Siguro kahit hindi sila nagsundalo, wala pa rin sila ng maaga. Tama kayo, ma. At tayo na binigyan ng pagkakataong mabuhay ng mas mahaba. Tayo ang may pagkakataong gawin ang hindi na nila nagawa pa dahil sa kanilang paglisan. Kailangan natin maging masaya para sa kanila. Kailangan natin ipakita sa kanila na nadapa man tayo, nagawa pa rin natin bumangon. Nagluksa man tayo, nagawa pa rin natin mahanap ang kaligayahan. Mapalad pa rin tayo na kasama natin sila at naramdaman ang kanilang pagmamahal kahit sa maikling panahon. Tayo na naiwan. Isa lang ang mensahe ng Panginoon sa atin kung bakit naririto pa tayo. May pangako ang bukas. Carmen Amor sa papel na Irene. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Caspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahagdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.